naging mainit etong usapin patungkol po dito kay Kerwin Espinosa kasi mga kababayan, naging resource person siya dyan po sa Quadcom kanina. At dahil dun sa kanya mga ibinulgar mga kababayan, talagang pinutakte etong si Bato de la Rosa. Kasi parang ang dating dito mga kababayan, etong si Bato de la Rosa yung nagtuturo sa mga ito para idiin or nagtuturo doon sa mga tumitistigo para idiin yung kanilang mga kritiko katulad nitong si Laila de Lima. So ngayon kung makikita ninyo, ito yung isa sa pinakamasakit na video na nakita ko. Yung paaminin mo yung tatay na ilaglag yung anak. At mismong sinabi dito lantaran ni Bato de la Rosa mga kababayan na kung hindi susuko itong si Kerwin Espinosa, baka bawian ito ng buhay or basta na lang ito bumulagta mga kababayan. So ngayon, ibig sabihin talagang admitted sila at ginagawa nila na kapag ka-contradict at napasama do sa contradict sa kanila at napasama do sa Narcolis, basta nga lang tumutumba mga kababayan nung panahon ng Duterte administration. So ngayon, pakinggan po nating mabuti itong nakita nating balita 8 years ago. 8 taon na po yung nakakalipas mga kababayan. So ito, i-play po natin. Kahapon lang, pinangalanan mismo ng presidente na protektor di mano ng numero 1 drug lord sa Eastern Visayas. Eto mga kababayan ha, eto'y dating mayor ng Leyte, ng Albuera, Leyte mga kababayan. Ngayon, eto'y pinangalanan dati ni Duterte na di umano'y protektor daw ng napakalaking drug syndicate dyan po sa Visayas mga kababayan. Eto, pakinggan natin yung sasabihin dito ni Bato de la Rosa dun sa mismong tatay nitong si Kerwin Espinosa. Napakasakit nito kasi ngayon lang ako nakakita na kung hindi dahil sa ibinubulong siguro mga kababayan di umano ni Bato de la Rosa, hindi gugustuhin ng tatay na ipahamak yung kanyang anak. Hindi gugustuhin ng tatay na oo, sige, patayin mo na yung aking anak. Gawin mo na sa aking anak yung gusto mo. Okay lang sa akin. Kasi gumawa siya ng masama. Kasi kung titingnan natin dito mga kababayan, halatang pilit yung sagot nitong si Espinosa Sr. Ano po yung dating mayor ng Leyte. Ito, pakinggan pa natin. Sumuko na kanina kay PNP Chief Bato de la Rosa si Mayor Rolando Espinosa Sr. ng bayan ng Albuera sa Leyte. Ang kanyang anak na si Kerwin Espinosa posibleng nagtatago na raw sa Malaysia o Singapore. Babala ng PNP Chief sa nakababatang Espinosa, babarilin siya kapag siya'y nanlaban. Bagay na sinang-ayunan pa ng kanyang amang mayor. Live mula sa Quezon City, may report si Sandra Aguinaldo. Sandra? Jessica, mistulan nga inilaglag nitong si Mayor Rolando Espinosa ang kanyang anak na si Kerwin dahil nga daw sa pagkakasangkot sa illegal na droga. Kanina ay pumunta sa PNP ito nga si Espinosa at kanyang sinasabi na siya ay hindi sangkot sa illegal na droga pero siya ay natakot daw o nabahala dun sa shoot on site order laban sa kanya. Diba? Ano mga kababayan yung naging dahilan para mag-surrender etong si Espinosa Sr.? Dating mayor ng Albuera, Leyte, mga kababayan. Ang dahilan kung bakit siya napilitang mag-surrender, sumuko, kasi nga may order na mga kababayan, kung hindi siya susuko at basta lamang siya makikita diyan, basta na lamang siya babarilin. Mga kababayan, basta na lamang siya uutasin. So ngayon ipagpatuloy pa natin. Kasunod ng shoot-on-site order ni Pangulong Duterte kahapon, lumantad na si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Ang aligasyon, may kaugnayan daw sa illegal drugs ang mayor at anak niyang si Kerwin. Matapos ma-recover sa isang buy-bust operation itong Biyernes mula sa kanyang mga tauhan hanggang abot sa 2 milyong pisong halaga ng shabu. Si Kerwin di umano ang #1 drug lord sa Eastern Visayas, nakalibel di umano ng isa pang kilabot na drug lord na si alias Jaguar. Konektado rin daw sila sa isa pang drug lord sa Bilibid na si Peter Co. Kung nakikinig ka ngayon, Kerwin. Eto, pakinggan nyo mga kababayan ha. Pakinggan nyo yung sasabihin dito ni Bato de la Rosa. Pakinggan nyo mabuti. You better surrender or die. Sa press conference sa Camp Crame kanina, parang maamong tupang humarap si Espinosa. Ano yung sabi ni Bato de la Rosa dito? Makinig ka, Kerwin. Kung magsusurrender ka, parang sa madalit salita pinapapili niya. Magsusurrender ka ba o mamamatay ka? Ibig sabihin talaga mga kababayan sa kanila,
pagka hindi sumusuko mga kababayan, may kalalagyan ka talaga. Itutumba ka talaga. Kasi kung titingnan natin yung tono ng pananalita ni Bato de la Rosa mga kababayan, talagang nalalabag nga nila yung karapatang pantao pagka hindi sumusuko sa kanila yung mga tao na nakalagay dun sa narkolis ni Duterte. Mga kababayan, ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Espinosa, hindi pa sumusuko sa ngayon ang kanyang anak na si Kerwin. Ina-admit niya na yung kanyang anak na si Kerwin is really into drug dealing. In fact, inaamin niya na Kerwin Espinosa is getting his supply of drugs from Peter Ko, who is right now detained at the Bilibid. So, inaamin niya yung ginagawa ng kanyang anak, but according to him, Saan ka nagkatala niyan mga kababayan? Ngayon lang ako nakakita dito sa paliwanag ni Bato de la Rosang ito. Habang pinapanood ko to kanina mga kababayan, saan ka nagkatala yung tatay ipapahamak yung anak? Di ba dumadating pa nga yung point mga kababayan, yung anak kayang ipahamak yung ama, pero yung ama hindi kayang ipahamak yung anak. Mga kababayan, tandaan po natin yan. Ang magulang, siguro yung iba nagagawa nila, pero karamihan, sa nakasanayan natin at nakikita natin sa pang-araw-araw mga kababayan, ang mga magulang gagawin ng lahat wag lang mapahamak yung kanilang anak. Hindi ilalaglag ng magulang ang kanyang anak, yung iba pa nga kinukonsinte yung kanilang anak, wag lang mapahamak. Wag lang mapasali sa kung ano-anong gulo. Mga kababayan, yung iba pa nga na magulang pinagtatakpan yung kanilang mga anak. Kaya nga dito sa sinasabi ni Bato de la Rosang ito mga kababayan, medyo masakit makita ito na ipinapahamak nitong si Espinosa Sr. etong kanyang anak na si Kerwin Espinosa. Kasi hindi ito gagawin basta-basta nitong si Espinosa Sr. kung hindi ito tinuturuan. Mga kababayan, di umano. Kung hindi ito siguro tinatakot-takot mga kababayan na baka may mangyayaring masama sa pamilya mo kung hindi ka susunod sa sasabihin namin, baka may mangyaring masama sa mga anak mo kung hindi ka susunod sa sasabihin namin. Kaya dapat sabihin mo to na yung anak mo involved sa ipinagbabawal na bato. Kasi bibihira lang tayo makakita ng ganyan na yung tatay inilalaglag yung kanyang anak. Anyway, pagpatuloy pa natin. hindi niya makontrol yung kanyang anak. Bineberipika pa ng PNP ang impormasyong nagtatago na sa Malaysia o Singapore si Kerwin. Pero ang problema, nagparetoke raw ng mukha si Kerwin kaya baka maging mahirap ang pagtugi sa kanya. Noong Mayo para umano huling nag-usap ang mag-ama. Ayon sa PNP chief, parehong walang warrant of arrest ngayon ang mag-ama. Kaya natanong ng media kung ano ang legal na basihan ng shoot-on-site order sa kanila. Kung ayaw magsurrender, Tingnan nyo mabuti to mga kababayan ha. Inakbayan ni Bato de la Rosa etong si Espinosa Sr. Pagkatapos niyang, nakaakbay pa nga siya. Nakaakbay siya dyan at pakinggan nyo yung sasabihin niya. ni Kerwin at siya lumaban, papatayin namin siya. Okay lang sa'yo? Okay. Ha? Okay lang sa'yo, ha? Okay. Pag hindi siya mag-surrender, mamamatay siya, ha? Pinanindigan din ng mayor na hindi siya tumatanggap ng pera mula sa Kita nyo kung gaano katindi mga kababayan si Bato de la Rosa? Tapos yung iba ay kinakampanya pa. Tapos yung iba ay pinagtatanggol pa. Tingnan nyo, bago niya kinausap, si Espinosa Sr. inakbayan niya muna. Mga kababayan, tapos sa kanya tinanong na okay lang sa'yo kung hindi magsusurrender yung anak mo. Okay lang sa'yo, mamamatay yung anak mo. Ano yung sagot nung si Espinosa Sr.? Parang napipilitan pa nga, okay, opo. Diba mga kababayan, bibihira lang kasi tayo makakakita ng ganyan. Kung hindi pinilit yan magsalita, hindi niyan ilalaglag ang kanyang anak. Kasi ang mga magulang mga kababayan, pinoprotektahan nila yung kanilang anak. At eto mga kababayan, tama siguro kung iuugnay natin sa sinasabi nitong si Kerwin Espinosa kanina sa Quadcom na iginagayad lang sila, inuutusan lang sila nitong si Bato de la Rosa para idiin mga kababayan etong si Laila de Lima. Siguro ganun din yung ginawa dito sa tatay kaya napilitan na ilaglag yung kanyang anak. Baka inuutusan ni Bato de la Rosa na sige ka, may mangyayaring masama sa pamilya mo pag hindi ka sumunod sa sasabihin namin, di umano mga kababayan. So kaya ganyan yung naging sagot ng tatay nitong si Kerwin Espinosa. Ngayon ipagpatuloy pa natin. Sa kanyang anak, may tulong daw mula sa pamilya sa Amerika para sa kanyang kampanya sa eleksyon. Pero hindi kumbinsido si Bato. Winarningan ko siya, pero hindi ko kasi maano yung ano niya, yung
he have their own decision. Di ba? Katabi si Bato de la Rosa, oh. Tapos may tumatawag pa. Hindi ko siya pwedeng hawakan dahil malaki na siya at meron siyang kaniyang pag-iisip. Sabi ng hepe ng PNP, pagkatapos nito pwede nang bumalik sa Leyte ang mayor habang wala pang kaso at warrant laban sa kanya. Handa naman daw makipagtulungan si Espinosa sa investigasyon at kampanya kontra droga. Patayin ako ni General De La Rosa pag nag-back out ako. I'll take his word. Siya na mismo na patayin ko siya. Patayin ko talaga siya pag siya niluloko niya ako. Niluloko niya yung presidente. Diba? Pinuntahan ng GMA. Ayan! Oh, kaya dapat talaga pumasok ng ICC dito sa ating bansa, mga kababayan. Kasi kita nyo naman, ano yung sabi ni Bato de la Rosa? Papatayin ko talaga siya pag niloko niya ako. Ibig sabihin tunay nga, mga kababayan, na nakakagawa sila ng paglabag sa karapatang pantao nung panahon na si De La Rosa pa ang PNP chief, mga kababayan, nitong si Duterte nung nakikipaglaban sila or nagsasagawa sila na madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato. So ibig sabihin, talagang doon sa mga pananalita nitong si Bato de la Rosa, talagang nakakakumit sila, mga kababayan. Hindi lang dito kay Espinosa, kung hindi maging doon sa ibang mga tao na basta na lamang po na itumba. Kung mismong yung PNP chief nga nasasabi yan, nung panahon na si De La Rosa pa ang PNP chief, ibig sabihin, talagang baka nga may order galing sa taas na ibinababa sa ating mga kapulisan para tumira ng tumira, mga kababayan, na mga kababayan po nating Pilipino na pobre na katulad po natin. Ano po, para lang masabi na tagumpay yung war on drugs nitong si Digong. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. May news ngayong araw ang Albuera, Leyte, ang bayan ng mag-amang Espinosa. Sa liblib na bahaging ito ng Sitio Tinago, Barangay Binolo, matatagpuan ang mansyong ito na bahay umano ni Kerwin. Sa di kalayuan, makikita naman ang bahay daw ni Mayor Espinosa. Mataas ang bakod dito, pero mula sa labas, makikita ang daan-daang panabong na manok at mga nakaparadang jet ski. Sa labas lang ng mansyon ni Kerwin, isinagawa ang buy-bust operation noong Biyernes. Ayon sa Albuera Police, positibong itinuro ng isa sa mga tauhang naaresto nila, si Espinido na andi dito pa, mga kababayan, na isa ngang drug lord si Kerwin na kumukuha raw ng shabu sa Hong Kong. Yung mga close in ni Kerwin na mga nag-surrender, bumalik pa rin nagbenta. Ang public knowledge, alam na, nag-umpisa pa, na wala sila talagang ginawa na hanap buhay. Yun lang. Sa ngayon, sarado ang opisina ni Mayor Espinosa. Wala rin sa munisipyo ang vice mayor. Diba, mga kababayan, ito cut na natin dyan. Ngayon punta tayo dito. Maliwanag doon, mga kababayan, ha, na talagang kung makikita ninyo, halos parang napipilitan nga lang etong si Espinosa Sr. na naidiin yung kanyang anak, mga kababayan. Ano po, dahil maliwanag pa sa sikat ng araw na mismo lantarang sinabi ni Bato de la Rosa na kung hindi magsusurrender, etong si Espinosa, mga kababayan, automatic may mangyayaring hindi maganda dito. At chuchuguin talaga nitong si Bato de la Rosa. At mismong sinabi din, mga kababayan, ni Bato de la Rosa dito kay Espinosa Sr. na kung hindi ito makikipagtulungan, since sinabi naman ni Espinosa Sr. na itumba siya, sinabi din ni Bato na itutumba talaga niya, mga kababayan, kung hindi makikipagtulungan sa kanila etong si Espinosa Sr. Ano po ngayon, ipagpatuloy natin etong balitang ito dito sa nangyari kanina sa Quadcom na kung saan mismong tinukoy ni Kerwin Espinosa, mga kababayan, na eto daw pong si Bato de la Rosa ang di umano'y nag-uutos na idiin etong si former Senator Laila de Lima sa ipinagbabawal na bato, mga kababayan. Kaya yun ang naging dahilan kung bakit nakulong ng napakahabang panahon etong si former Senator Laila de Lima. So ngayon, i-play na po natin ito nakita nating video galing po dito sa UNTV News. Ano po, i-play na po natin. Magandang hapon, Rosalie. May bigat ba yung mga pahayag ni Kerwin Espinosa? At gaano ito kasignificant kung pag-uusapan ay ang panig ng Quadcom? Tama, sabi nga dito ni Adventure Man, natumba na nga eh. Ibig sabihin, alam nyo na, mga kababayan, kung sino yung nasa sa likod. Di umano. Kasi yung yung sinabi niya na kapag hindi nakipagtulungan, itutumba niya. Di ba, natumba nga, mga kababayan. So alam nyo na kung sino di umano yung nasa sa likod nun. Wala tayong binabanggit na pangalan, ha. Pagpatuloy pa natin.
O June, yung pinakabago nga dito sa pagdinig ng House Quadruple Committee ay ang pagharap ni Kerwin Espinosa na itinatangging isa siyang drug lord, subalit inamin na dati siyang drug user. Ah. Sakit nito. Sa kauna-unahang pagkakataon, humarap sa pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadcom ang alleged drug lord na si Kerwin Espinosa. Si Kerwin ay anak ni Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. na pinaslang habang nakadetine sa Baybay City Provincial Jail noong November 5, 2016. Ang pinakamasaklap pa nga dyan, mga kababayan, nung itinumba itong si Espinosa Sr., ito po ay nakadetain, mga kababayan. Tapos parang pinapalabas nila na nagkakaroon ng transaksyon ng ipinagbabawal na bato dun po sa loob na kung saan nakadetain etong si Espinosa Sr. At nung natagpuan po ito, merong armas, mga kababayan, sa tapat ng kamay nitong si Espinosa na kung saan pinapalabas nitong mga rumisponde na di umano'y nanlaban daw. Mga kababayan, ano po, so ngayon ipagpapatuloy pa natin. Nasawi ang nakatatandang Espinosa sa kasagsagan ng mga alegasyong dawit ito at anak na si Kerwin sa operasyon ng iligal na droga sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa Quadcom hearing, itinuro ni Kerwin si Senador Ronald Bato de la Rosa na nooy hepe ng pambansang pulisya na siyang nag-utos umano sa kanyang aminin na siya ay sangkot sa illegal drug operations sa pagdinig sa Senado noong 2016 at idiin din sina dating Senador Leila de Lima, negosyanteng si Peter Lim at iba pang personalidad sa illegal drug trade. Diba? Ayon kay Kerwin, napilitan umano siyang gawin ang iniutos sa kanya dahil sa banta sa kanyang buhay at kanyang pamilya. Kasi naman ni Bato. Kasi possible talaga, mga kababayan, na totoo yung sinasabi ni Kerwin Espinosa dahil kung titingnan natin, pag sinubaybayan nyo kasi yung mga hearing, wait lang search natin Kerwin Espinosa. Kung makikita nyo kasi, mga kababayan, pagka itinype nyo yung Kerwin Espinosa, pagka nakikita ninyo yung mga hearing, ang lalabas dyan, malimit katabi etong si Bato de la Rosa, tulad nito, mga kababayan. Tulad nito, mga kababayan, di ba malimit yung katabi etong si Bato de la Rosa? Eto, nasa na yung picture? Hindi yan. Eto, mga kababayan, kung makikita nyo dito sa gilid, malimit niyang katabi etong si Bato de la Rosa. Kaya nga kung titingnan natin, mga kababayan, tapos minsan, pagka pinanood nyo yung mga hearing ng mga panahon na idinidiin nila, etong si Leila de Lima, minsan bumubulong-bulong etong si Bato de la Rosa dito kay Kerwin Espinosa. Kaya hindi rin malayo, mga kababayan, na yung sinasabi dito ni Kerwin Espinosa na dinidiktahan siya or inuutusan siya na idiin etong si Leila de Lima, napakalaki ang posibilidad na totoo yan, mga kababayan. Kasi unang-una, kada may hearing, katabi si Bato de la Rosa tapos bumubulong-bulong pa. Mga kababayan, ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Kerwin, para magkaintindihan tayo at para walang mangyari na masama sa iyo o sa pamilya mo o sa membro ng pamilya mo, diba? Sumunod ka na lang sa plano. Tapos ang tanong ako, sir, anong plano po ba? Yung sagot ni Sir Bato, yung plano na idiin si Peter Lim at si Leila de Lima na kasali sa droga, supplier si Peter Lim, isa sa supplier ng droga si Peter Lim dito sa Pilipinas, at si Ma'am Leila, protector sa mga illegalista sa nagbebenta ng droga. Naniniwala si Espinosa na tinarget ang kanyang pamilya dahil hindi umano sila kaalyado sa politika. Kaya may mensahe siya para kay Senador de la Rosa. Halos kaparehas, mga kababayan, yung kwento nitong si Mabilog at saka yung sinasabi dito ni Kerwin Espinosa. Kasi unang-una, si Mabilog kasi hindi kaalyado sa politika nitong si Digong, mga kababayan. At hindi sinuportahan etong si Digong, kaya napasama etong si Mabilog sa narcolis nitong si Duterte nung nanalo po ito na presidente, mga kababayan. At ngayon dito naman, since hindi kaalyado etong si Kerwin Espinosa at yung si Senior Espinosa, mga kababayan, ganito naman yung ginawa po sa kanila. Biruin nyo pinaglaruan yung magtatay. Bakit natin nasabing pinaglaruan?
Kasi saan ka ba naman nagkatala mga kababayan habang nagsasalita yung tatay, katabi si Bato de la Rosa, tinatanong ni Bato de la Rosa yung tatay tungkol sa kanyang anak para idiin. Mga kababayan, tapos lantaran niyang sinabi na kapag ka hindi sumuko, kung okay lang ba dun sa tatay, nitong si Kerwin Espinosa na kapag ka hindi sumuko, itong si Kerwin Espinosa, sala sa hindi susuko, maitutumba. Mga kababayan, may mangyayaring hindi maganda. Kung payag daw ba at kung okay lang ba daw yon sa tatay nitong si Kerwin Espinosa. Sino ba namang matinong tao, mga kababayan, na yung tatay nung taong sasabihan mong itutumba mo, papapayagin mo na itumba yung kanyang anak? Diba, kung hindi ba naman mga kababayan, kung nasa tama pa ba naman pag-iisip si Senator Bato de la Rosa? Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Rosa. Magbago na tayo na iwasan natin na gumagawa lang ng senaryo dahil sa politika na masira ang isang tao kasi hindi kalyado natin. Apela naman ito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, huwag magpasulsol sa mga nakapaligid sa kanya. Lalo na tatakbo na naman ito anyang alkalde ng Davao City sa 2025 elections. Mr. Duterte, sana po i-validate niyo po bawat report na marinig mo sa iyong paligid na ganito, ganyan, si Fulano. I-validate nyo ng maigi para walang taong masaktan. Humingi rin ito ng paumanhin kay dating Senador De Lima. Patawarin nyo po ako na nadala sa na uto-uto sa panahon na yon na idamay ka po na walang katotohanan naman. Handa po akong harapin kung ano ang plano mo sa akin po. Sabi dito ni Kuya Lore S. Del Rosario, kaya ayaw na mawala ng kapangyarihan ng mga yan. Kasi nga sisingilin sila mga kababayan sa pagkakamalit utang nila sa napakaraming tao na binawian ng buhay ng mga panahon na nakikipaglaban sila or nagsasagawa sila ng madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato. At yung mga natapakan nila nung panahon na presidente pa etong si Digong, ngayon sila sinisingil. Mga kababayan, ano po, at yung mga naghahangad ng hustisya, ngayon nila makakamta ng paunti-unti yung hustisyang hinahanap po nila. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Samantala, pinabulaanan naman ni Police Colonel Marvin Marcos ang mga aligasyon ni Espinosa kaugnay ng pagkasawi ng kanyang amang si Mayor Espinosa sa kulungan. Kabilang si Police Colonel Marcos sa police operation kung saan nasawi ang nakatatandang Espinosa dahil sa umano'y paglaban sa mga pulis. Inaakusahan din ni Espinosa si Marcos na tumanggap umano ng salapi mula sa namatay na alkalde. His statement is not true. Most of his statement na sinabi niya kanina, marami po doon hindi totoo. Samantala, inihain na sa Kamara ng House Leaders ang mga panukalang batas kaugnay ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs at EJKs. Partikular na ang House Bill No. 10986 kung saan layong i-classify ang extrajudicial killings bilang heinous crimes. Sa ilalim ng panukalang batas, sino mang mapatunayang guilty ng EJKs ay mahaharap sa criminal penalties. Formal na ring naihain ang House Bill No. 10987 na nag-i-institutionalize o gawing batas ang pagbabawal sa POGOs dahil sa kaugnayan nito sa mga krimen at banta sa national security. Kabilang sa mga may akda ng dalawang panukalang batas, sina House Senior Deputy Speaker Dong Gonzales, Deputy Speaker J.J. Suarez at ang 4 na Quadcom chairpersons. O June, samantala ayon kay Espinosa, ang kanyang prioridad ay ang pagkamit o paghahanap ng hustisya para sa kanyang nasawing ama sa kulungan noong 2016. Malupit pa nga dito mga kababayan, kay Kerwin Espinosa, handa siyang umatras sa kanyang kandidatura bilang mayor para lamang makamtan yung hustisya para sa kanyang tatay. Kasi unang-una hindi niya matanggap bilang anak na yung tatay niya mga kababayan pinaslang na lamang ng ganun-ganon. Partida, nakakulong yon mga kababayan, nakadetain. Nung sinasabi or pinapalabas na di umano may transaksyon dun sa loob ng kulungan kung saan nakadetain itong si Espinosa Sr.
at pinapalabas pa na ng laban. Sino ba naman mga kababayan? Eto ha, sino ba naman yung utu-utong tao na nakadetain ka na tapos makakagawa ka pa ng transaksyon sa loob ng bilangguan tapos papalabasin na nanlaban ka pa? Sino ba namang utu-utong tao manlalaban? Nakakulong ka na nga, paano ka pa makakapanlaban doon? Ang dami ng mga nagbabantay sa'yo doon. Diba? Kaya kung iisipin po talaga nating mabuti mga kababayan, siguro kaya ito ipinatumba na kasi nga hindi siya sang-ayon na yung kanyang anak mga kababayan ay itutumba ng ganun-ganun na lamang. Ano pa, kasi sino ba naman tatay na makikipagtulungan doon sa ibang tao para lang ipahamak yung anak mo? Wala akong nakikitang tatay na ganun mga kababayan. Ano po, ngayon ipagpatuloy pa natin. At handa niyang talikuran ang politika. Ito ang naging sagot niya sa mga pag-usisa ng kongresista kung ano ba yung hangarin niya sa pagharap sa Quadcom. Kasi kamakailan ay matatandaan nating naghain ng kanyang kandidatura sa pagiging alkalde ng Albuera si Kerwin Espinosa. At gayon din sa patuloy na pag-usisa ng mga o pagtatanong ng mga mambabatas ay naniniwala si Kerwin Espinosa na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nag-utos kaugnay ng pagpatay sa kanyang ama. At sa ngayon nagpapatuloy yung pagdinig ng House Quadcom sa issue ng EJK sa kasagsagan ng anti-drug war ng dating administrasyong Duterte. Balik sa iyo, June. Rosalie, ang tanong ko doon ay sa panukalang batas na maglalagay bilang heinous crime ang EJK, no? Magiging retroactive ba ito kung sakasakaling magiging isang ganap na batas? Halimbawa, yung nangyari dito sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, yung kaso mismo niyan, ni Kerwin na yan, ng kanyang ama, lalabas ba, papasok na yun doon, Rosalie? O June, ngayong araw pa lang naihain dito sa Kamara yung panukalang batas na yan. Pero yung lalamanin mga probisyon ng panukalang batas na ituturing ng heinous crimes o karumal-dumal na krimen, itong extrajudicial killings o EJKs, ay dadaan pa yan sa pagdebat, diskusyon ng mga mambabatas sa komite, ganun din sa plenaryo, at kung magkakaroon din ng katulad na panukalang batas sa Senado. Alright. Nakaw, mahabang proseso pa pala mga kababayan bago maisa batas etong mga panukalang batas ng ating mga kongresista. Ano po, ngayon mga kababayan, na maliwanag kasi dito, yung sinasabi dito ni Kerwin Espinosa, malaki ang posibilidad na may katotohanan po ito. Kahit i-deny ni Bato de la Rosa, mga kababayan, maliwanag kasi dun sa unang balita na tinalakay po natin na talagang lantaran yung sinabi na kung hindi makikipagtulungan, etong si Espinosa Sr., itutumba. Mga kababayan, at nangyari nga naman. Kasi kahit nakadetain, ay itinumba itong si Espinosa Sr. Mga kababayan, kaya malaki ang posibilidad na tunay yung sinasabi dito ni Kerwin Espinosa kasi handa niyang isakripisyo yung kanyang kandidatura para lamang po makuha yung hustisya para sa kanyang tatay.